Mahigit 7,000 isla ang bumubuo sa Pilipinas. Sa kabuuan nga raw ay mahigit 7,640 ang bilang ng mga isla ng Pilipinas. Depende pa yan kung high tide or low tide. Ilan sa pinakakilalang isla sa buong mundo ay matatagpuan sa Palawan. Ilang beses na rin itong tinanghal na World's Best Island. At dito matatagpuan ang destinasyon natin ngayong gabi, Coron. Humigit kumulang 1 oras ang flight mula Maynila papuntang Busuanga, ang gateway to Coron. Matapos ang isang 45-minute land trip mula airport, mararating mo na ang Coron Town proper, kung saan matatagpuan ang karamihan sa hotels, restaurants, at ang pier. Mula sa pier, marami ng tour companies at boat operators na makapagdadala sa inyo sa iba't ibang lugar at isla sa Coron. Kung isang grupo kayo, pwedeng magrenta ng isang buong bangka at mag-arrange ng isang tour package. Pero kung mag-isa o dalawa lang kayo, may option din naman na sumama sa mas malaking grupo para makamura. Maganda ng at least 1 whole day para ma-enjoy nyo ng gusto ang island hopping tour sa Coron. Kung magiging mabait kayo sa bangkero at guide nyo, baka dalhin pa nila kayo sa mga lugar na hindi masyadong napupuntahan ng ibang biyero. O kaya naman ay iiwas nila kayo sa mga oras o lugar na siguradong masikip dahil sa dami ng mga bisita. Ang ilan sa pwede niyong madiskubre ay mga secret lagoon sa iba't ibang isla sa palibot ng Coron. Dahil hindi pa ganun kasikat ang ibang lagoons dito, may iba't iba silang bansag. Tulad ng Hidden Lagoon, Secret Lagoon, Diwata Lagoon, at Wishing Lagoon. O kaya naman, baka mapadpad kayo sa mga beach na sadyang dinarayo para mag-stop over kapag tanghalian. Isa riyan ang Calachuchi Beach. Baka nag-aantay kayo ng lyrics sa TV nyo. Hindi to video, okay? Ito ay Calachuchi. And Calachuchi is in season, which means Calachuchi Beach is open. That's right. Pinupuntahan ito ng mga turista kapag gusto nila magkaroon ng magandang meal. Usually lunchtime, and it's just a maximum of around 30 to 40 tourists. Yeah, meron naka-set up na mga 4 little huts with 2 main huts. And then, sa taas, makikita nyo, Calachuchi trees. And now, because it's in season, from afar, a few hundred meters away, approaching the Calachuchi Beach, sabi mo, okay ah. Naisip ko kagad parang cherry blossoms ng Japan. There you go. Coron has their own version. Calachuchi blossom naman. Ayos. But they're very strict na, okay dyan. Kasi kung minsan, siyempre, alam naman natin, Coron, medyo wild na pagdating sa turista, local and foreign. So at least they limit the number of tourists here para at least na ma-maximize pa rin nila yung kagandahan ng beach. Alright, let's set up lunch. Karamihan sa mga hotel at resort ay matatagpuan sa town proper ng Coron. Pero ang tinuluyan namin ay malayo sa ingay ng mga tricycle at party places ng town proper. Napalilibutan ito ng tubig at mararating sa loob ng 15 minutong pamamangka.
Hello, welcome to the Discovery Island Resort. Ito yung kwarto ko. This side of the resort, these are the modern-looking ones. They also have like yung medyo simpler ones. But this one, you have your queen-size bed and then a single bed here. So it can definitely house 3 people, 3 adults. May electric fan. Pero kapag medyo naitan pa kayo, may aircon din, no problem. Of course, you have your open cabinet. Dito sa gitna, dito yung lababo. And actually, it actually separates the throne and the shower room. You know, dito sa Coron, Busuanga, no? Actually, sa town itself pa lang, ang dami mo ng makikitang accommodations, resorts, inns, you know, mga backpackers, mga rooms lang na pwede mong irenta na talagang maliliit lang. You name it, it actually varies. But Discovery Island Resort is separate from the main town of Coron. You actually have to take a boat pa. And I think taking a boat from the town is worth it because you have your privacy. You have this beautiful view. Yeah, like what we've been saying, that island life is simple life. And most people like that. So let's take this time to just inhale 4:30 p.m. breeze and let's wait for the beautiful sunset. Nandun pala. Ibaba ko na rin to para maganda. Insekto. May sariling boat dock, may sariling restaurant, at may dive shop pa. Wala ka nang hahanaping iba para sa isang totally relaxing and worry-free Coron vacation. Susunod, samahan niyo akong lumangoy sa ilalim ng dagat. Walang hihinga, ha? Pasukin ang ilang lumubog na mga barko. At umakyat sa bundok at gubat para tumuklas ng isang lawa na hindi pa nasisilayan ng mga tagalabas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Biyahe ni Drew. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Matatagpuan sa dulong hilagang bahagi ng Palawan ang bayan ng Coron. Kabilang ito sa Calamyanes Group of Islands. Halos 2 dekada pa lang nakararaan ng tuluyang magbukas para sa turismo ang Coron. Bago dito, ang Coron ay isang tahimik na pamayanan kung saan pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao. Ang mga naunang nanirahan daw sa Coron ay ang mga Tagbanwa, na hanggang ngayon ay nananatili sa mga isla dito. Sa barangay ng Lahala, nakilala ko ang ilang Tagbanwa na ipinagpapatuloy ang mga tradisyon at kultura ng tribo. Tinutugtog mo ay makaluma na yan, matagal na yan. Matagal na po. Matagal na po yan. Tapos sinauna pa yun niya, minana pa namin sa mga ninuno na Tapos nun, ano bang tawag dun sa sayaw na yun? suring. Suring. Ano pong ibig sabihin nun? Parang ligawan ba yan? O iba? Iba naman. Iba naman po yun kasi kasayan po namin yun. Sayahan lang. Opo. Parang ibon si kuya. Para rin po sa amin. Parang siyang bird. Opo. Oo. Pero ano po yun? Matagal na rin yung dance move na yun. Matagal na rin. And usually, dalawa lang po yung ganon, nagsumasayo o marami pong... Hindi po, dalawa lang. Dalawa lang talaga. Okay. Ano pong ibig sabihin nun? Yung sayaw nila? Kasi sinasayaw po namin yun kung may kasal ba sa amin. Basta't special na okasyon, meron pong sayaw na ganon, sorry. Sorry. Usually, mga ilang minuto lang, nasasaktan na po yung kamay mo. Sakit. Kasi daliri. Ang sakit sa daliri. Opo. Sakit sa
nakakainom na pagsasayaw? Parang medyo latin po. Bakit lasing? Pero, hindi ka lasing. Mamaya pa yun, mamaya pa. Ipinarinig din nila sa akin ang isang awitin sa kanilang wika. Napayuragista kung lugar Tagaytay, mga baway doon, masi itong atay ang nakabubulong, yang tiyo-tiyo-ay. Akala ko nung una ay isang taimtim na dasal o kwentong bayan na epiko. Pero nang ipinasalin ko na sa Tagalog, medyo rated PG pa lang ang tema ng kanta. Ano ba ibig sabihin nun? Narinig ko lang kasi Tagaytay. Patay-patay. Yung kanta nila po, yung kanta na po na yung parang kung pangpatawa na, pangpatawa sa nitibo po. Ano yung... Mga po yung kanta na yun. Mag-asawa. Mag-asawa? Oh, ano nangyari sa mag-asawa? Yung babae, iniwanan na lalaki. Nabigo yung babae. Nabigo Doon sa, ibig sabihin ng patay-patay. Patay-patay? Yun yung ibig sabihin nun. Patunay lamang ito na buhay pa rin at masigla ang kulturang Tagbanwa. Bukod sa kultura, patuloy pa rin syempre ang pangingisda ng mga Tagbanwa. Sa tubig pa rin kadalasang kumukuha ng makakain ng mga taga rito sa Lahala. Sa paligid ng isla, nakukuha rin ng isang uri ng shellfish na karaniwang kinakain dito, ang sikad-sikad. Samahan mo naman ako. Ano ba kayo maghuli ng sigat-sigat? Yan. Buting sigat-sigat dito lang malapit. Hindi kailangan lumayo. Ayun, nasa malayo. Nasa malayo din ba? Ano yan? Pag mas malapit po ba dito, mas maliit? Pare-pareho lang. May oras ba sa araw na lumalabas sila? Anong oras yun? Yung mga tanghali, minsan umaga. Tanghali o umaga? Nakaganyan. Ito lang po nakikita. Ito po nakabaon to. Nakabaon. Minsan makikita mo nagalakad ng ganyan, yung daan niya na lang na makikita mo. Pero madali lang naman siyang huliin dahil hindi naman siya mabilis. Hindi naman siya parang isda na biglang phew! Pero buhay pa ba to? Hindi siya... buhay yan. Hindi lang makita yung laman. Hindi lang kita yung laman. Yun. Tapos so pag nanghuli kayo, nakakailan ho kayo? Minsan 10 balo, 20. So madami din. Hindi siya gumagalaw. Siguro natatakot pa kapag ano. Ngayon katulad ko yun, lumalabas yung kanyang dila. Kasi nakikita ko lang ito kapag luto na eh. Tapos nun, magkano bentahan nyo kada kilo? Hindi po kilo. Kada piraso? Balot. Balot. Isang balot, magkano kadami yun? Mga 20 kara. Mga 20 pesos. mga 30. Simple lang ang pagluluto ng sikat-sigad. Ginigisa lamang ang luya, bawang, sibuyas, at ibang sangkap. Lalagyan ng tubig at hihintayin kumulo. Sa kumukulong tubig, inilalagay ang sikat-sigad para mabilis maluto at hindi kumunat o tumigas ang laman nito. Ilang minuto lang ay pwede na itong kainin. Ito yung hinahanap-hanap natin kung minsan eh. Yung mga 5-star hotels, di ba? Yung hindi mga maraming buildings, hindi yung sobrang komportable dahil naka-air condition. Minsan yung hinahanap mo yung simple island life. Alam mo yun? Kasama mo yung mga mangingisda, kasama mo yung mga natives, tapos nun, tulong-tulong para kumuha ng kanilang pagkain na nakasanayan na kahit dyan lang. At niluluto lang nila na napakasimple. Katulad nitong sikat-sikat na hinuli natin kanina. Pinakuluan lang,
para matanggal yung lansa. Yun, no? Ayos ba? Alam mo, naalala ko nung first time kong kinain to eh. Tapos, in the past. Naalala ko to dahil yung first, yung pagkaluto yata niya eh, medyo, gata. Actually, ganun naman yun, pinapakuluan or gata. Pero ito parang pinakuluan lang na parang, ano ba tawag dito? Tinola, parang ganyan, nilagyan ng luya para matanggal yung lansa. Pero, yan, tingnan natin siya. Hawakan natin siya dito. There you go. Yan. Natanggal to. Ito. Yan. Ito. Yan. Medyo nga slimy pa siya. Parang siyang, hindi yata siya niluto. Dahil luto na. Oh. I remember. Very similar sa texture ng squid. Pero, ang lasa niya, yung lasa ng steamed crabs. Yun yun. Yung aftertaste niya, it's pretty good. It's actually pretty good. Parang yung claw ng crab, binuksan mo, yun yan. Dahil ang mga Tagbanwa ay kinikilalang naunang mga nanirahan sa Isla ng Coron, iginawad ang Isla ng Coron bilang kanilang ancestral domain. Ibig sabihin, ang mga Tagbanwa na ang legal na nagmamay-ari at namamalakad sa buong isla at sa tubig sa loob at paligid nito. Isa sa pinangangalagaan ng mga Tagbanwa sa Isla ng Coron ay ang natatanging nitong Kayangan Lake. Isa ito sa pinakakilalang tourist spot ng Palawan. Dito rin matatagpuan ang isa sa iconic views ng Palawan na nakikita sa mga postcard. Isa sa mga must-do o hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Kayangan Lake. Ang tubig dito ay magkahalong tubig tabang at tubig alat o tinatawag na brackish water. Pero hindi lamang ito ang lake na matatagpuan sa isla. Sa katunayan, marami ang hindi pa nararating ng mga tao bukod sa mga Tagbanwa na nakatira dito. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa ng elders o mga pinuno ng tribong Tagbanwa ang posibleng pagbubukas ng isa pang lake sa Isla ng Coron. Mayroon kami kasing mga sagradong lugar katulad ng Kayangan. Bali, inirerespeto namin noon yung Kayangan, pero nakita namin na isa sa makakatulong doon sa aming tribo. Kaya ibinukas namin doon sa turismo para makapunta dyan yung mga turista. Para makatulong doon sa aming membro na mayroon kaming populasyon na 600 families. Maswerte tayong biyeheros dahil tayo raw ang kauna-unahang tagalabas na makakarating sa isa sa mga sagradong lawa ng mga Tagbanwa. Kaya naging sagrado, nirespeto namin yung mga diwata na nakatira doon sa isang lake. Kaya ang tawag namin doon ay isang sagrado. Para makarating dito, kailangan mo nang tawidin ang kabilang dulo ng Kayangan Lake, sakay ang balsa. Kapag nakarating sa Pampang, trekking naman. Dahil wala pang ang tagalabas na pumapasok sa lugar, kailangan pang magtabas o gumawa ng trail na aming dadanan. Matarik ang daan paakyat at mabato naman pababa. Makalipas ang halos isang oras ng pag-akyat baba sa bundok, narating na rin namin ang sinasabing sagradong lawa. Ang tubig
ilalim nito kasing linaw ng sa Kayangan Lake pero hindi ito maalat. Malamig. Tapos, pag sobrang linaw yung tubig, kaya lang pag lumoy ka banda ron, para kang may wet belt na pababa ka. Dahil siguro tabang yung tubig. Malaki yung Kayangan, pero mas maganda ito kasi maraming tawag sa amin ay lumboy, duwat po sa Tagalog. Duhat. Oo, marami. Kung panahon ng umamumunga, yun yung katangian niya. Abang naglalakad ka paikot, ay maaari kang kumain ng lumboy. Ang paligid daw ng lawang ito ay pinamumugaran ng mga ibong palin sa sayaw. Na ang pugad ay kinokolekta ng mga tagbanwa para ibenta at gawing bird's nest soup. Isa pa ito sa mga dahilan kung bakit pinag-iisipan nilang mabuti kung bubuksan nga nila ang lawa sa publiko. Baka raw kasi mabawasan o mag-alisan na ang mga balin sa sayaw pag nagkataon. Sa aming pagbalik, dive, dive, dive! Sa ilalim ng tubig ng Coron para hindi mauubusan ng isda. At ilan pang secret locations ang ipasisilip namin sa inyo. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Bukod sa island hopping, isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ang Coron ay ang natatanging nitong dive spots. Lalo-lalo na ang mga shipwrecks. Alright, good morning mga bihara. Nandito tayo ngayon sa one of the 6 wrecked dive sites dito sa area na to. It's called East Tangat. It's not the name of the boat, but pinangalan siyang East Tangat dahil this is Tangat Island and it's east of Tangat Island. I'm just gonna do free diving because this is my second day and I'm gonna be flying out, so bawal ako mag-scuba dive, but syempre yung mga kasamahan ko mag-scuba dive. But okay lang yan kahit mag-free dive ako because as you can see, actually, bird's eye view, just like probably 3 meters, kitang-kita na yung visibility, yung mismong dulo ng East Tangat, which is the wreck. So yeah, let's try to maximize this free dive. Let's go! Dito makikita ang ilang barko na lumubog noong Second World War. Ang Coron daw kasi ang napiling daungan ng mga barkong ito noon dahil tago ito at napalilibutan ng mga isla. Tamang-tama lamang ang lalim nito at hindi gaanong maalon. Noong Second World War, nadiskubre ng mga Amerikano na dito pala nakadaong ang mga barkong Hapon at sa kanila binomba ang mga to. Ilang wreck dive sites ang makikita kahit hindi na mag-scuba dive. Kung minsan, sa linaw ng tubig, maaninag mo na ang nguso ng lumubog na barko kahit mag-snorkeling lang. Isa na rito ay ang East Tangat Wreck. It was a Japanese wreck, Second World War, sunk on 24th of September 1944. And is now over 70 years sunk. And as you saw this morning, we have very nice corals, nice fish life. It's interesting to look. Even for snorkeler, you can look at it and you see something when it starts in 3 to 4 meters and ends up in 18 meters. This is for me a training area where I can get fresh diver in. Masasabayan niyo ba ako mga biyero? Hold your breath with me.
Laging game, biyeros! Sa ganda ng tanawin sa ilalim, talaga namang it can take your breath away. I guess this is one of the more interesting wreck dive experiences na experience natin. No? I think it's my first time to do wreck diving na free diving lang. It's totally different experience if you're in scuba gear. As you can see, our other cameraman went inside with the GoPro and then wow. I saw the footages now and it's really nice. So as much as possible, it's definitely better for you to do scuba diving here in the wreck dives here in Coron. One, the water is clear with the sun, piercing through the water. It's very, very beautiful. But then again, if you're free diving, you get also this really nice sensation. It's silent. You don't hear the bubbles. It's serene. It's you feel that classical music is playing, and it's also a really great experience. And come to think of it, that's only one of the 6 wreck dives that you can experience. So right now it's probably around 10:30, 11 o'clock maybe. 10:30. You see fellow tourists now snorkeling, scuba diving. Of course, traffic is there, but at least visibility is, I think, should be brighter. Matapos ang nakakapagod na pagsisid, maganda rin na magbabad sa mainit na spring. Isang nakatagong hot spring ang itinuro sa amin ng aming guides, ang Sangat Hot Spring. Isa itong privately owned spring na may kahirapan makita dahil hindi alam ng nakararami. Kaya itanong nyo na lang sa bangkero nyo kung alam nila itong puntahan. Secret kasi, di ba? Akalain nyo naka-jackpot pa tayo ng mga bagong pwedeng puntahan dito sa Coron. No? I mean, parati namin sinasabi na, okay, we're here for the nth time. Ano naman kaya ang bago na i-feature natin? No? Hindi nga talaga sila nauubusan. Just, of course, we brought in a big boat. That's why we had to dock it like a few hundred meters from the shore. And then, ako, nag-kayak. Pero sa mga taong walang kayak, walang problema naman dahil may mga iba sa amin. Naglakad na lang, lumungoy ng konti pero hindi masyado malalim. No? Ang nakakatawa dyan, malapit ka na sa mga mangroves. Kung mararamdaman mo naman yan dahil nga syempre naglalakad ka. Medyo uminit yung tubig. Lo and behold, pagpapasok ka pa, meron silang entrance dito sa mangrove. Pasok ka pa, konting zigzag, konting imagination na may crocodile, pero wala naman. Pupuntahan mo na to. It's actually a man-made mini pool or mini jacuzzi. It's very warm. It's their hot spring actually. Just one of the dito around the neighboring islands of Coron. And it's actually very intimate. Very romantic. But it can probably house, I don't know, 10. Easy. Maybe 20. But syempre, mas maganda pa rin pag konting tao. But, yeah. Galing. Off to the next hot spring. Isa pang privately owned spot na magandang puntahan ay ang Pass Island. Dito napakaganda ng puting buhangin at beach. Perfect for snorkeling din ang tubig. Hindi rin ganong karaming turista ang nagpupunta dito dahil may kalayuan ito mula sa Coron Town. Halos 2 oras ang biyahe sa bangka. Kung hindi pa kayo nagsasawa sa ilalim ng dagat, hindi rin magsasawa ang Coron na magpakita sa inyo ng kagandahang dito mo lang masisilayan. Mula beginners to advanced and technical divers, siguradong marami nang ma-enjoy na dive spots dito sa Coron.
The second one that we went to is Kogyo Maru. This ship is approximately 156 meters long. It lies 34 meters on the seabed, and the top of the wreck is for all diver actually. The wreck, what we saw, is also very nice with corals on the top. We have a lot of fish life on it, and also for the one what is a little bit more experienced, we can go into this wreck and show him how inside from this wreck it looked like. It's most likely for more experienced diver. But we can also accommodate the beginner. We help them to get in this wreck environment into it and help them how to navigate through that whole stuff. Some don't like it. They like only the outside for fish and corals, and other ones, they like it more inside, as darker, as better, and we can help them as well. Makipag-coordinate lang sa inyong tour operator o guides kung kailan at anong oras ang pinakamainam pumunta sa spots na to para masulit ang inyong diving experience. Sa aming pagbabalik, ano ang masarap kainin sa Coron? Dito po sa amin sa Coron, seasonal po itong ani natin ng kasoy. Tikman nyo. Kung busog na ang mga mata nyo sa ganda ng tanawin, bubusugin naman namin kayo sa sarap ng pagkain. It's good. Very juicy. Mamaya na yan. Ano, sama ka sa biyahe ko? Ano, sama ka sa biyahe ko? Para makarating sa Coron, may flights ang Philippine Airlines mula sa Maynila, Cebu at Clark araw-araw. Anytime, pwede nyo nang matuklasan ang mga sikreto ng Coron. Bukod sa turismo, isa pang industriya na namamayagpag sa Coron ay ang pagkakasuy. Major product namin dito sa Coron, itong kasoy. Dito po sa Palawan, Northern Palawan lang yung maraming kasoy. Tapos kami po dito sa Calamyan Group of Islands, dito po yung magandang kasoy kasi tabing dagat lahat halos. At hindi lang sa mga turista mabenta ang mga kasoy ng Coron, kung saang-saang bahagi ng Pilipinas na nakarating ang produktong ito. Dito po sa amin sa Coron, seasonal po itong ani natin ng kasoy. January pa lang po, mayroon na kaming naani nitong kasoy hanggang mga April po yan. Alam nyo ba na bukod sa cashew nut, maaari rin kainin ang prutas ng kasoy? Medyo mapakla lang ang balat, pero manamis-namis at malinamnam ang laman nito. Bakla din, pero mas matamis to. Mas matamis to. Tikman nyo. Siyempre, sa pagdami ng mga turistang dumarayo sa Coron, kasabay nito ang pagdami ng mga matutuluyan at makakainan. At karamihan sa mga kainan ay naghahain ng international cuisine para kahit saan bansa ka man galing, feeling at home ka pa rin dito. You've been living here for how long now? In Coron's just over 7 years now. Just over 7 years now. And you fell in love with the place? Well, I fell in love with Coron, but I fell in love with the Philippines since the first visit in 1984, 3 or 4. So, but Coron's absolutely beautiful. I love living here and I love working with the people here. And then you married a Filipina. Absolutely, they're the best. Who's running the kitchen? Yes, my wife runs everything at Blue Moon here. She's Bicolana. Right. She's a fantastic chef. The Bicol Express is absolutely superb. My favorite cuisine is from Bicol. Yeah? All the, coconut milk. Yes, dishes, and you all got the spices. spices and the chilies. Yeah. Right. A ribeye steak, please. A ribeye steak. What do you Yeah. recommend for me? If you're looking for something that is really extra special, hearty. try Big Patrick's
cheeseburger. Bacon cheeseburger. Absolutely fantastic. Yeah. Coron has been progressive over the past few years, and you have like, man, so many establishments, like buildings here and there. People should always remember that Coron is a town. Right. There are no beaches in Coron. Some people come here with the view that there should be beaches right in front of the hotels. Right. Coron is a mangrove area, but it's a gateway to some of the most beautiful places in the Philippines. We're still a small town. It's growing very fast. It still has a lot of its own charm. There are no chain restaurants in Coron. Everything is run by individual families at the moment. So it's unique. Every restaurant has its own flavor and it's unique. And you're exploring, every time you go out. How do you see Coron in 5 years? It frightens me. It's growing fast. It's growing fast. I hope it can be, grow sensibly. I know that there's a lot of people in Coron who want to see it grow sensibly. I'll see there be an expansion out of town, which will be good, rather than trying to keep, to over-explode the town itself. So we know where the market's going to be. It's going to be about 4 kilometers out of town. We know where the new developments are, so the town itself hopefully will stay small, which will still give it that quaint appearance and the nice place to get on the small boats every morning for going out to the islands and to see the local places. Yeah. It's funny because, this is our, 4th or 5th time to feature Coron, Busuanga, and the neighboring islands. And we keep on coming back because we still have a lot to feature. Yes. This place is so beautiful, beautiful. Yes, and you haven't got out to Busuanga, and then Culion itself is beautiful, and then Linapacan. There's some jewels out there as well. Right. Are you gonna be staying here all your life already? Do you see yourself staying here? I do 9 months in the Philippines, 3 months I go back to England. There you go. There's a rainy season here, which is which is extremely wet. But I can't wait for your ribeye. Can't wait for the St. Patrick's burger. Big Patrick. Big Patrick's Yes, burger. we used to have Little Mama's cheeseburger. Okay. And then of course we have a big dive master who visits from Neptune Diving, and he christened Big Patrick's. He added the extra onions and the bacon on the top, and then it just happened that someone walked by and says, "Oh, try the burger that Big Patrick's having." And from then on, it was Big Patrick's cheeseburger. There you go. Can't wait to try it. Thank you. Of course, you have to start with the fries first. Steak is flown in fresh. This is flown in fresh from the US. It's not frozen. It comes in, and we fry it the same day from Manila into Coron. No way. It's pretty good. It's very juicy. Big Patrick's burger. You have this this is like what? How many grams? 150 grams. 150 grams. A third of a pound. Third of a pound. It's thick, it's juicy, it's succulent. You've got like strips of bacon on top. I think you've got mozzarella, you've got onions. And pretty much that's what we need. We keep the salad on the side. Ang Coron ay isa pinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Nasa must-visit places ito ng maraming biyahero. Pero kapag napuntahan mo na to, masasabi mong hindi ito ang huling pagkakataon na pupunta ka rito. Dahil sa bawat pagbisita mo, laging may bagong karanasan na naghihintay sa iyo. That's as fresh as you can get. Ang lamig.
anong level of adventure ang hanap nyo? Sagot namin yan. Ano, sama ka sa biyahe ko? Mga bihero, did you miss an episode? Or should I say, bitin pa ba kayo sa episode na yun? Don't you worry. Just click on this, subscribe to our YouTube channel, and then you have exclusive access sa lahat ng mga videos na nakikita nyo dyan sa baba. Plus, meron pa kami mga shorties. Dahil kung bitin talaga kayo sa normal episodes namin, meron kaming online exclusive shorties or videos na siguradong ma-enjoy nyo. Ayos na? Subscribe na dito. Just click. Click! Huwag niyo na akong i-pinch. Just click.